Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Mabuti ang Diyos. Ngayong umaga ay tutuloy po natin yung pag-aaral natin nasa Ephesians chapter 2 na tayo ngayon. At ang babasahin nating talata ay sa verse 1 hanggang verse 10. Ang pag-aaral po natin ay pinamagatang From the Old and Dying Way into the New and Living Way. Maganda po itong pag-aaral natin sa Epeso kasi lalo na sa yugto po ng pag-aaral natin ngayon, dito pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang larawan kung anong nangyari sa atin nung tayo ay nanampalataya nga sa Panginoon. Pinakita sa atin kung ano yung mga nangyari sa atin. At isa sa mga katotohanan ito, dati tayo ay galing doon sa luma at patay na kalagayan. At ngayon dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, biglang nabago ang ating kondisyon, ang ating sitwasyon ng buhay. Tayo ay pinagkalooban ngayon ng Diyos ng bago at buhay na kalagayan. Malayong pagkakaiba. Maaari po bang maanyayahan ng bawat isang tumayo? At basahin po natin yung Ephesians chapter 2, 1 to 10. Ako po ang babasa ng verse 1, kayo yung verse 2. Ako po yung odd, kayo yung even, hanggang matapos po natin sa verse 10. Umpisahan ko po, Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Nung unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Aming Diyos, dalangin po namin ang pagsama ng Santong Espiritu, ang pagtuturo mo sa bawat isa sa amin, ang pagbubukas mo ng aming puso't kaisipan, upang maunawaan namin ang kalalagayan na meron kami ngayon, na kami tinawag mo sa isang bago at buhay na kalalagayan. Dito maranasan namin ang masaganang biyaya mo, kagandahang loob mo, ang habag at pag-ibig mo, at malakaran namin ang pangako na ibinigay mo sa amin, ang layon na nung kami po ay nilikha mo mula pa ng likhain mo ang sanlibutan. Salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo ang kaluwalhatian tuwing na kayo po magturo sa amin sa pangalan ni Jesus. Itong aming dalangin. Amen. Makakaupo na po tayo. Doon sa verse 1, malinaw doon yung pagpapahayag sa atin ng Biblia. Napakasarap na ang basihan po ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos.
At dito sa nabasa natin, dun sa verse 1, dito inilatag ni Pablo ang tunay na kalagayan ng isang tao kapag wala si Kristo sa kanyang buhay. Ang sabi doon, kayo'y patay, no? Kaya nga ang mundo ay punong-puno ng mga tao na buhay physically, pero patay sila spiritually, walang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At yan ay dahil sa kasalanan. So, sinulatan ni Pablo ang mga mananampalataya at pinaalam niya, minsan ganito yung kalalagayan nyo. Ganito kayo minsan. At dito, pagkatapos ng pagpapa-flashback ni Pablo ng mga kalalagayan ng mga tao nung hindi pa sila naniniwala sa Panginoon, ngayon ay pinakita ni Pablo sa kanila na ang kaligtasan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos na binuhos sa tao ay may isang adikain, may plano yan. At dito nilatag din ni Pablo ang katotohanan na bawat isa sa atin, nung nilikha pa, bago pa man likhain ng Diyos ang sanlibutan, tayo ay pinili na ng Diyos. At sa pagpili ng Diyos sa atin, may kaakibat ito na layunin siya sa bawat isa sa atin. So magandang kaisipan yan ngayong umaga, mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa mundo, nabubuhay sa ating maliit na mundong ginagalawan. Pero wag nating kalimutan, ng Diyos kasama natin dyan, at ang Diyos may layon sa atin dito sa mundo nating ginagalawan. At nawa ay magbigay tayo ng pakapurihan sa Panginoon sa mundo nating ginagalawan. Pansinin natin, sabing ganon, ang kalagayan ng taong ayaw magpasakop sa Diyos, sinusunod ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim siya sa prinsipe ng kasamaan, espiritong naghahari sa mga taong pinili nilang sundin ang kanilang sarili at hindi sundin ang kalooban ng Panginoon. Sa pasimula, walang tao naman umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sinuman makakatanggi, no, na sa mundong ito ay napakalaki ng problema ng tao. At tayo din, kung magiging tapat tayo sa pag-aanalisa o pagkilala ng sitwasyon ng ating buhay, alam natin, bago pa natin nakilala ang Panginoon, tayo man ay nasa ganitong kalalagayan, sumusuway sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, bahagi dito sa sistema ng sanlibutan, no, yung sa patuloy na pagsuway ng tao sa Diyos, dahil patay nga sila wala silang ugnayan sa Diyos, na mas pinili nila, analisahin, tignan yung buhay nila, at tignan yung problema ng buhay nila, at bigyan ng sariling solusyon yung problema nila sa kanilang buhay. Kaya nga, may mga tao, sinasabi, kailangan siguro ng mga tao dito sa mundo para mabuhay ng maganda, kailangan tamang edukasyon. Pero alam naman natin, ang daming taong matatalino, nasablay din ang buhay. Nang minsan nga, nung Wednesday ba yun, nakapanood ba kayo ng TV, yung hearing sa Senate? Ito ang gagaling ng mga utak ng taong, ang tatalino niyan Kasi matataas ang pinag-aralan ng mga tao, pero pagka nagpaliwanag na sila, minsan papapikit ka na lang, papaya ka sa sarili mo. Sabi nga ni Senate President dun sa isa, yung kahoy. Ganun yung kababa. So, hindi edukasyon Hindi sapat ang edukasyon. Hindi sapat yung sinasabi ng iba, kailangan tulungan nating mabago yung puso ng tao, maproteksyonan siya sa mga pananakit ng iba, yung ma-shield niya yung kanyang sarili sa mga problema dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkubli sa kanya, pagkupkup sa kanya, na hindi siya masaktan ng mga sinasabi sa kanya ng tao, hindi siya ma-emotionally hurt. Pero kahit anong gawin nating kagalingan na ingatan yung buhay natin, sa totoo lang, masasaktan at masasaktan tayo Diba? Kahit anong pag-iingat mo na, kahit ayaw mo nang makipag-away, minsan may maaway pa rin sa'yo.
At alam natin na hindi kayang solusyonan ng sarili natin yung mga problema natin. May problema tayo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos kasi yung likas na kalagayan natin, nung wala pa tayo kay Kristo, nung hindi pa tayo kaisa ni Kristo, tayo'y patay. Yan yung napakalaking problema ng tao, patay siya at wala siyang ugnayan sa Diyos. At walang kakayanan ang tao solusyonan yung kanyang problema, maibalik siya sa relasyon sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Hindi sa pamamagitan ng kanyang pagpasok sa ibang mga sekta ng reliyon. Hindi sa ano pa mang bagay na dinisenyo ng tao. Isang bagay lang ang dinisenyo ng Diyos para magkaroon tayo ng pagbabalik-ugnayan sa Kanya. At yan ay sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Jesus. Sa mundo, maraming problema, pero ang tao, pagka gustong solusyonan yung problema sa mundo, ang inaasikaso nila yung sintomas ng problema, nakikita nila, may problema dito. At yung sinosolve nila, yung symptoms, hindi yung ugat kung bakit may problema. At malinaw ang Biblia sa paglalatag sa atin ng katotohanan ito, na ang ugat ng problema ng tao, yung kanyang pagiging patay sa kanyang relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya nga, ito yung number one solusyon na sinasabi sa atin. Kaya nga dito sa pag-aaral natin, lalo na dun sa verse 5, sinasabi, may pag-asa tayong nasa mundo, tayong mga tao na hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at yung pag-asang yan, nandoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Malinaw ang mensahe ng Biblia na ang tao, kung siya ay hiwalay kay Kristo, siya ay patay. Patay siya upang maunawaan ang salita ng Diyos. Patay siya para maunawaan ang kalooban sa kanya ng Diyos at patuloy ang kanyang paggawa ng kasalanan sapagkat ito yung ganyang likas na kalalagayan. Wala siyang kakayanan sa kanyang sarili. Bigyan ng papuri ang Diyos. Pero hindi sa wala tayong pag-asa. Dito nga papasok yung sinabing ganun ni Pablo, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Sa ibang translation, biyaya. Sa English, yung grace, yung undeserved favor na ibinigay ng Lord sa atin. Kung titignan mo ang mundo ngayon, ang mundo ay parang isang malaking simenteryo. And picture. Physically, maraming buhay. Physical na buhay, pero spiritually putol ang ugnayan sa Diyos. Naalala ko yung isang kaibigan kong pastor, siya ay graduate pa ng Ateneo, si Kuya Louie. Bago siya magpastor, minsan naglalakad siya. Doon sa Quiapo, ang daming tao. Nung time na naglalakad siya, siya ay na-born again. Siya ay kumilala na sa Panginoon. Sabi niya, biglang na-realize niya habang siya naglalakad at tumitingin sa tao. Maraming mga tao ay naglalakad na patay sila eh. Pinakita ng Diyos sa kanya yung ganitong kalagayan ng tao. Kaya nga nung nakita niya yung ganitong kalagayan ng tao, ang ganda ng trabaho niya, si Brother Louie. Maganda ang kita niya, pero sabi niya, mas pipiliin ko ngayon, Diyos, na paglingkuran ka. At sa pamamagitan ng paglilingkod na ito, maisabi ko sa mga tao, may pag-asa. Pwede tayong mabuhay ng isang buhay na ganap. Pwede tayong magkaroon ng tugon at solusyon sa lahat ng ating mga pangangailangan at problema. Hindi yan sa pamamagitan ng disenyo ng tao, kundi sa pamamagitan kaisa-isang disenyo ng Diyos na ginawa. Binigyan ng offer ng Lord sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Doon sa verse 1, sinabing ganun, ito yung luma at patay nating kalagayan. Ang buhay natin ay markado ng kasalanan. Paggawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos, paglabag sa utos at sa kalooban ng Diyos. Tayo'y patay, kaya tayo ay nagkakasala. Yung salitang kasalanan sa salitang Griego, amartia, ang ibig sabihin niyan, we miss the mark. Kumbaga may bullseye, we shoot the target but we didn't hit the bullseye. We miss the mark. At lahat ng tao, ganyan. Sabi dun sa Romans 3:23, di ba? Walang umabot
sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang tao na pwedeng magmapuri sa kanyang sarili na siya ay matuwid. Wala! Sabi ganun sa Biblia. Lahat tayo ay makasalanan. Ang standard o pamantayan ng Diyos ay perfection. Sabi ni Jesus, minsan siya ay nagtuturo, "Be thou perfect, for your Father in heaven is perfect." Sa ibang pagkakataon, sabi gano'n, "Be holy, for your Father is holy." Walang sinumang tao ang pwedeng makaganap ng ganitong perfeksyon sa kanyang sarili. Kaya nga, sabing gano'n, yung mga tao sa kanyang likas na kalagayan ay ang buhay niya ay markado ng kasalanan. Kaya nga sa mundo ngayon, di ba, minsan yung may mga tao na natatawag na siya dun sa kasalanang ginagawa niya. Parang powerless siya, wala siyang kakayanang pagtagumpayan yung kasalanan. Kaya minsan ang tawag sa tao ay lasenggo, ayan, drugista. Diba? O yan, yung kasalanan ginagawa, mamamatay tao, masamang tao. Diba? Yun ang kumakabit sa tao, but praise God! No? May pag-asa pala tayo, sabing ganun ng Biblia. Ang pag-asa natin na kay Kristo. Kahit wala tayong kakayanan, abutin ang pamantayan ng Diyos, sa bumubuting gawa natin, baliwala sa Diyos yan, sabi dun sa Isaiah 64, di ba? Verse 6. Ang mabubuting gawa natin ay parang maduming basahan sa harapan ng Diyos. Minsan may pastor na nagpaliwanag, yung mabuting basahan na yan, equivalent yan, alam niyo sa panahon natin ngayon, yung pasador. Ganun kadumi. Alam niyo yung pasador? Stay free. Ay, yung mga ginagamit ng babae sa kanyang monthly period. Kung pinagmamalaki mo maganda ang iyong ginagawa at mabuti ka, kasi may mga tao, parang may balance. Naalala ko yung asawa ko, si Sen. Kaya siya na born again, takot na takot siya. Sabi niya, hindi ko na alam ang balanse ng buhay ko. I do good works, pero alam ko may bad works ako eh. Kaya sabi niya, naku, paano kaya ako pag mamatay ako? Baka mas mabigat yung bad works ko kaysa good works ko. Walang umabot. Hindi natin pwedeng pagmalaki magandang ginawa natin eh. Kung kukumpara natin yung sarili natin sa kapwa natin, yung pwede tayong magmalaki. Relatively, sabi natin, we are righteous than our brothers. May gumawa niyan eh. Nalala niyo yung dun sa templo, may dalawang nanalangin. Yung isa ay Pariseo, yung isa ay maniningil ng buwis, tax collector. Di ba nananalangin yung Pariseo? Kasi punong-puno siya ng good works sa kanyang buhay. Sabi niya, "O Diyos, salamat po. Hindi ako kagaya nito. Maniningil ng buwis. Ako, nagbibigay. Ako, mabait. Gumagawa ng mga mabubuting gawa." Samantalang yung maniningil ng buwis, hindi nga makatingin sa langit at sinasabi, "Panginoon, Diyos, patawarin mo po ako makasalanan." Alam niyo, sabi ng Panginoong Yesus, sa dalawa, sino yung pinagpala ng Panginoon? Sa dalawa, sino yung inabot ng Diyos at binigyan ng kapatawaran? Tama yung sagot natin, yung nagpakababa sa Diyos, hindi yung Pariseo. Kaya nga, walang sino man, tao, ang mabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa tao, ang tao, kapag patuloy niyang ginagawa yung kanyang sariling kaparaanan, lalo siyang naliligaw. Parang tama, pero lalong nagiging mali ang kanyang buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, ang isa sa kanyang mga inangking katangian, sabi ni Jesus, "I am the way." Ako lang ang daanan, wala nang iba. "I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father, comes to the Father except through me." Ang tao, tanggalin na natin yung pagtitingin o yung pananaw na may kakayanan tayo. Makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng sarili nating mabubuting gawa. Sa pamamagitan ni Kristo lamang. At ang patuloy ng paglalakbay ng tao sa mundo na hindi nagpapasakop sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, na hindi kinikilala yung ginawa ni Kristo dun sa Kalbaryo. Ito yung mabuting balita. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 3, nilahad sa atin ni Pablo yung mabuting balita. Ano daw yung mabuting balita? Ang buod niyan, si Jesus ay namatay. Ayon sa kasulatan, siya ay nilibing.
At pagkatas ng 3 araw siya ay nabuhay na muli. At tayo kapag pinanampalatayanan natin ito, kasi Jesus nga ay namatay. Para saan? Para sa ating mga kasalanan. Siya ay nilibing. Ibig sabihin, pinagbayaran niya yung ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na magmuli na pagtagumpayan niya yung kasalanan. Nanampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon, tayo ay maliligtas. Yun lang ang solusyon ng Diyos sa atin. Anumang direksyon na tahakin ng tao, ay maliligaw siya. Ang tao, iwanan mo sa kanyang sarili. Tao na bihag sa kasalanan. Ang kanyang isip, ang kanyang salita, ang kanyang gawa. No? Ay pinaghaharian ng kasalanan yan. Kahit papalpak at papalpak. At hindi siya abot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga sa verse 2, sinusunod ninyo ang mga masamang takbo ng mundong ito. Ang mundo na ginagalawan natin, may sistema, ang tawag nga sa Griego nito, cosmos, order. May sistema dito sa mundong ito. Alam natin yun, may system ang mundo. Kaya lang, mga kapatid, ang malinaw na pahayag sa atin ng Biblia, ang sistema ng mundong ito ay bulok. Ang sistema ng mundong ito ay malayo sa kalooban ng Diyos. Katunayan, ang sistema ng mundong ito ay exact opposite ng kalooban ng Panginoon. Naalala ko kanina, may parte ng pagsamba natin yung pagbibigay sa Panginoon. Sa mundo, ang sistema ng mundo, mag-keep ka, don't give, just keep, at yayaman ka. Ay dun sa China, nag-interview ng mga millionaires. Survey sila ng mga milyonaryo. If I have it right dun sa isip ko, pero 99%, kundi man 90% ng mga milyonaryo, madaming pera. Tinanong sila, masaya ka ba? Sabi nila, hindi. Pero sa Biblia may isang balo, babaeng balo, nagbigay sa Panginoon. Ang binigay niya ay 2 kusing. Halos walang kwenta sa mundong ito, pero sabing gano'n ng Panginoon, sa lahat ng nagbigay yan yung maraming binigay. Sistema ng mundo ay iba sa sistema ng Diyos. Ang sistema ng Diyos, ang tinuro sa atin, for God so loved the world that He gave, palabigay ang sa mundo, palakupkop. Kaya nga, isa sa mga kasalanan na sinabi ng Diyos, yung pagiging kubetos, yung greed. Ang kasalanan yan. Ang prayer natin sa Pilipinas, maraming manampalataya kay Kristo. Kasi sabing ganun, ang yaman daw ng Pilipinas, hawak lang ng iilan. Biro mo kung itong iilang ito ay naging mananampalataya ng Panginoon at naturuan sila ng sistema ng Diyos, kagaya nung boss ni Brother Jay, ang boss niya si Widen King. Ang mga mayayaman yan. Pero natutunan nila yung kalooban ng Panginoon. Sila'y nagbibigay ng luwalhati sa ating Diyos ngayon. Ibang pananaw ng mundo. Minsan nga, pati nga relihiyon minsan pati paglapit sa Diyos. Ang tao, siya yung naglikha na ng sarili niyang Diyos. Kaya nga usong-uso yung idol worship Imbis na yung Diyos ang naglikha ng tao, ngayon dahil sa kamalian ng tao, siya na ngayon ang naglikha ng sarili niyang Diyos. Ang Diyos niya yung napapasunod niya. Pero ang Diyos ng Biblia, tayo ang susunod sa Kanya. Pero ang Diyos ng marami, yung napapasunod nila. Kaya nga minsan, may mga iba, eto yung namamanata dito kasi bibigyan to ng pera. Ito namamanata, bibigyan ng kagalingan sa sakit. Ito namamanata, may isa nga sa TV na interview. Yung kanyang ticket sa loto, pagkatapos niyang bumili, inilagay niya dun sa kanyang altar. No? Tapos yung altar niya, bakit nagka-rumble-rumble na itong nasa altar mo? May ibang santo, tapos may Buddha, at kung ano-ano pang picture hanggang yung gumaganon. Meron din at kumakalembang sa taas, meron din. Diba? Parang masyadong nahibang na ang tao, parang hindi yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia,
hindi yung susunod sa atin, kundi tayo yung susunod sa Kanya. Kaya nga minsan mag-ingat din tayo mga mananampalataya. Baka ang Diyos natin, iniisip natin, pupunta ako sa church para i-bless lang ako ng Lord, no? Para maging mayaman ako. Tandaan natin, hindi pinangako ng Diyos sa atin lahat tayo magiging milyonaryo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sabing ganon, yung pinakamataas na uri ng pagpapala na pwedeng malasap ng tao at yan ay spiritual na pagpapala. O kasi minsan, nakakalungkot man na isipin, dun sa isang mall minsan, ay may nakalagay doon, grand prize. No, yung kotse, bago. Bumili ka at irarapol at maraming maraming yung mabunot, sa kanya na yung coaching yon. Sabi dun sa mall, araw-araw daw, hirap na hirap yung janitor. Punas ng punas sa kotse dahil ang daming kamay. Kasi pag dumadaan daw yung mga mananampalataya, nilindihan yung kotse, tiniklaim, ito'y akin. Pero alam niyo, bigyan niyo ng pangalawang pag-iisip yung ganyang gawain. Ang Diyos natin, hindi nangako na ibigay sa atin yung gusto natin. Nangako siya, bibigay niya sa atin lahat ng pangangailangan natin ayon sa kanyang kayamanan, ayon sa kanyang kagandahang loob. Hindi tayo dapat matakot na tayo ay mawawalan sapagkat ang Diyos natin ay hindi nawawalan. Pero hindi po pinangako ng Diyos na kapag tayo nagtiwala sa Kanya, i-claim na natin yung lahat ng pwede nating i-claim at yun ay para sa atin na. Ito po ay mali. Ito po ay paggagawa ng tao sa kanyang sariling isipan, ng sarili niyang Diyos-Diyosan. Ang Diyos po ang nagpapasunod, ang sinusundan natin. Hindi yung Diyos natin na nilikha natin na siyang susunod sa atin. May mga pagkakataon nga, alam nyo, hinayaan ng Diyos, makaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, iba nagkakasakit. Pero sabi ng Biblia, ano man ang nangyaring sitwasyon natin, o minsan kawalan ng budget sa bahay, nawalan ng trabaho, mananampalataya na parang hinamon ng Diyos, sinubok ang pananampalataya. No? Ang Lord, pinapayagan mangyari sa atin to sa isang kadahilanan. Bigyan tayo ng pagkakataon na magresponde doon sa sitwasyon ng ating buhay. Kagaya ni Kristo. Kaya pagka may problema kayo, nagsimula nang lumabas sa bibig yung mga reklamo, sama ng loob. Sabi ni Jesus, when the mouth speaks, the words come from the heart. Kaya nga, ito yung parang salamin natin, mirror natin, makita natin, uy, Lord, kailangan ko palang magbago dito sa mga ganitong pananaw. Kaya nga, pagka minsan maririnig natin yung sarili natin na pagka may pinag-uusapan, na lumalabas sa bibig natin yung parang bitter tayo sa buhay. Hindi yun ang layo ng Diyos. God wants to make us better. To conform us into the image of Christ. Kaya nga, biniyayaan tayo ng Panginoon ng mga pagsubok. Sa Biblia naman, malinaw ang ganyang mga pangyayari. Maalala mo si Job, si Joseph, si Moises. And whenever God tried His people, the purpose is to bring out the best in them, not to destroy them, not to harm them, to give them a hope and a future, sabi sa Jeremiah 29:11. Kaya malala dito sa mundo at hindi dapat tayo, lalo na tayong mga mananampalataya ng Diyos, pasakop sa kaisipan ng mundo. Sapagkat ang naghahari, ang sistema sa mundo, ang nagdisenyo niyan si Satanas, ang Diyos ng sanlibutan. Makita natin sa sanlibutan yung kamay ni Satanas na kumikilos. Bakit? Dito sa sanlibutan, lutang na lutang yung pagmamahal sa sarili. Alam niyo bang diyan bumaksak si Satanas? Siya ay ang dating si Lucifer, pero nagrebelde siya sa Diyos. At si Satanas ngayon, dahil sa kanyang pagbaksak, nais niyang isama yung mga minamahal ng Diyos.
Sinisira niya magandang gawain ng Diyos at pinipilit niyang ilayo ang tao sa Diyos. Dun sa Isaiah 14, verses 12 to 14. Nandito yung istorya ng pagbaksak ni Lucifer. At gusto kong tignan nyo sa paglalahad dito ni Isaiah, kung ano yung nauna kay Lucifer. Sabi niya, "O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumaksak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa." Sa verse 13, pansinin niyo yung sa dami ng mga paggamit ng salitang I, me, mine. No? Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos? Ilalagay ko ang aking trono, uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ang totoo sa sistema ng sanlibutan at minsan sa pagtrato ng sanlibutan sa problema ng mga tao, ang treatment ng sanlibutan ay nagkikater din sa self, puro sa sarili. Pero sabi nga, yun yung luma at patay na kalagayan ng tao. At anumang solusyon na ibigay mo nakasentro dun sa sarili, sa tao, sa kanya, ay walang katuturan ang resulta niyan. Isa lang ang kaparaanan ng Diyos. Sabi ni Pablo sa verse 3, sa totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Yung sitwasyong ito, naging malala pa sapagkat yung sa natural nating kalagayan, mas gusto natin, no, magdesisyon kung ano yung magpi-please sa ating laman, sumunod tayo sa hilig ng ating katawan at isip. Natural yun eh. Kaya nga isa sa mga commandment ng Lord, 2 commandments ng Lord, sinamarize ni Jesus. Number 1, love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength. Number 2, love your neighbor as you love yourself. Unahin mong mahalin yung kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Given sa Biblia, parang granted na sa Biblia, alam na ng Biblia, na tayo sa ating sarili, marunong na tayong magmahal eh. Kaya nga ang second commandment, i-shift mo yung pagmamahal na yan. Layo mo sa iyong sarili. Unahin mo i-focus mo yung pagmamahal na yan sa iyong kapitbahay. Mahilig tayo ngayon mag-picture-picture, di ba? Pag nag-picture, nakita mo yung picture na tag sa Facebook, sinong unang tinitignan mo? Yung iba? Hindi, sarili mo. Di ba? Alam natin mahalin yung sarili. Kaya nga, sa Biblia, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. I-focus mo ngayon yung pagmamahal na alam mong dapat. No? Sabi nga, do unto others what you want them to do unto you. Alam mo na eh. Ang problema natin, yung focus nga natin sa sarili. Kaya nga, pagka sinip natin, binago natin, yung pananaw natin, mas inuna nating tignan yung kondisyon ng magulang natin kaysa sa kondisyon natin. Baka hindi ka na magrereklamo sa allowance mo. Baka hindi mo sabihin, Nay, ba't ganito kaliit yung allowance ko? Hindi mo nakita, tatay mo pagod na pagod. Ha? Baka mahiya ka na magbulakbol. No, ay, wala naman siguro. Bubulakbol. Magiging maingat ka. Kasi nakapokus ka sa iba eh. Diba? Baka maraming mga relasyon na bubuo. Antimano, basta nakita lang natin, kasimple, nung sinasabi sa ating pamamatnubay ng salita ng Diyos. Baka maraming mag-asawa na hanggang ngayon ang sarap ng kanilang relasyon. Dahil nakapokus sila sa bawat isa. Pero, miski mag-asawa, pagka puro, huwag ka muna, ako muna, pakinggan mo muna sasabihin ko. Hindi na ako makapagsalita, ikaw na lang eh. Nag-aaway-aaway, hindi. Pakinggan natin. Huwag nating baguhin ang sistema ng Panginoon. Sistema ng sanlibutan yan eh, yung unahan. Sabi nga ni James, be ye quick to listen. Be quick to hear. Slow to speak, slow to anger. Minsan, simpleng relasyon.
Pumatnubay lang sa atin yung salita ng Diyos na susolve yung mga problema natin eh. Mga relasyon, mga magkakaibigan, ano pa man. Kaso ang problema nga, yan yung isang bagay na iingatan natin. Kasi sanay tayo na ang pumapatnubay sa atin yung gusto ng ating laman. Gusto ng ating hilig sa katawan, sa isip. Kaya nga, minsan, hindi tayo manghihinayang pag magbayad tayo ng 12,000 eh. Rebond. Ang ganda ng buhok mo, ang ganda, kumikintab. Rebond, 12,000. Tapos Bible, hindi tayo makabili. Ang mahal. 200, 300. Parang kakaiba ata ito. Kaya nga minsan sa sistema ng sanlibutan, makita mo, ba't nagkakaganito kami mga Kristiyano? Parang nawawala yung focus namin sa Diyos. Pag tinanong sinong asawa ngayon ni Piolo, alam eh. Alam yung nangyari kung kaninong artista eh. Sino sa mga artista naghiwalay? Sino nag-on? Sino nagkabalikan? Sino ang... Alam lahat eh. Tanong mo sa Biblia ay one. Tayo, ilipat natin sa ang Bible natin, magbukas tayo, basahin natin ang Revelation. Kita mo, naghahanap sa Genesis. Sa kabilang dulo yun. Di ba? Minsan di pa natin alam yung Old Testament, New Testament. Parang masyadong yung sistema ng sanlibutan, no? Masyadong malaki yung carry over sa buhay natin ngayon. Kasi sinasabi ni Pablo, eto yung nakaraan nyo. Yan yung patay at lumang kalagayan nyo sa mga mananampalataya. Kasi nung mga nakaraan, pinag-usapan ni Pablo, sinabi ni Pablo, nanalangin pa nga si Pablo, na buksan yung mata ng kanilang pananampalataya at makita ng bawat isang mananampalataya kung ano yung merong kayamanan sila. Dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo, kung gaano kasagana ang biyaya ng Diyos na binuhos sa kanila, na ngayon dapat ay tinatamasa nila, ini-enjoy nila, na ang buhay natin ngayon ay isang buhay na ganap dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. At ngayon, sinasariwa ni Pablo, yung luma nyo na yan eh. Yan yung luma at patayin yung kalagayan. Kaya nga minsan, miski dun sa mga kinakanta nating mga awit, mga worship song, minsan maingat din tayo, baka mamaya, instead of singing song to God, we're singing song to ourselves. Anong pagkakaiba nung kumanta tayo ng Let It Be ng Beatles? O yung kumanta tayo ng Kagaya sa Mundo? Minsan, may sinasabi pa yung mga Kristiyano, ang ganda ng melody, gustong-gusto ko yan. Kahit paano na lang nila kantahin yung kanta, kahit hindi tama yung lyrics. Kahit mali nila kantahin yung kanta, ang pinapakinggan nila yung melody. Ang ganda kasi yung pakinggan. Naibsa ng aking malungkot na damdamin. Pero we worship God in spirit and in truth. Diba dapat alam natin kung ano yung kinakanta natin sa Panginoon? Pasalamat nga ako kanina, Pastor. Habang kumakanta tayo, naririnig natin yung boses natin. Eh. Hindi tayo na tatabunan. Diba? It's so good to express how much we love our God because He first loved us. Paano natin minahal ang Diyos na una namang nagmahal sa atin? Sabi sa verse 3, yung second part, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa pinapupuutan ng Diyos. Nung dati, yung luma at patay nating kalagayan, tayo ay kinapupuutan ng Diyos. Ang hirap ng ganong sitwasyon dahil sa pagsuway. Imbis na nararanasan natin yung masaganang habag, biyaya, pang-ibig ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, ang nararanasan ay puot ng Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos. Yan po yung itsura na sinasabi ni Pablo, itsura ng mga tao na walang Kristo sa kanilang puso. Lahat tayo, sabi ni Pablo, galing sa ganitong kalagayan. So nung kinikwento to ni Pablo, nung sinulat ito ni Pablo sa mga taga-Epeso, sabi niya, dati kayo ganito. So yan yung luma. At ngayon, sa mga susunod na talata, sinabi niya, ito na ngayon, kayo, ito na yung bago at buhay na kalagayan nyo. Subalit, sabi nga sa verse 4, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin.
Sabi, mahabagin ng Diyos. Ang habag, ibig sabihin, dapat deserving tayo ng punishment, nararapat lang na parusahan tayo, pero sa habag ng Diyos, sinabi ng Diyos, wag silang parusahan. Ang parusa ay binigay sa iba, hindi sa atin. At ang Diyos, hindi nagkaila ng kanyang bugtong na anak. Si Jesus yun. Yan yung lawak ng habag ng Diyos. Kaya nga sa awit 103 verses 10 to 13, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Ito yung habag ng Diyos. Sa verse 5, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Dahil sa Kanyang habag, binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi niya binigay sa atin yung dinideserve natin. Ang binigay niya sa atin yung kapatawaran. At sinakripisya pa nga niya yung kanyang bugtong na anak sa prosesong ito. At sa verse 6, sabing ganoon, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Nung binuhay tayo nung nakipag-isa tayo kay Kristo, sabi, tayo ay muling binuhay. Ibig sabihin, yung espiritu natin na dating patay, ngayon ay nagkaroon na ng ugnayan sa Diyos. At ang Biblia malinaw, yan ang solusyon ng tao sa lahat ng kanyang problema. Manumbalik ang kanyang ugnayan sa kanyang Diyos. Hindi niya kayang makamit ang ugnayang ito sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, tanging kay Kristo lang. Kaya nga si Kristo malinaw, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tanging kay Kristo lang. At nung tayo nakipag-isa kay Kristo, ngayon nabigyan tayo ng kakayanan. Dati kasi kahit anong gawa nating kasalanan, okay lang eh. May mga ibang lalaki nga nagyayabangan pa kung ilan yung asawa nila eh. Diba pag nakagawa ng kasalanan, parang pinagmamalaki pa eh. Walang conviction ba? Pero ngayon, biglang nagbago eh. Nagkaroon ng buhay tayo, spiritual na ugnayan sa Diyos. Kaya nga, pagka nagkakasala tayo, nalulungkot tayo sa kasalanan natin. Kakaawa yung kondisyon ng isang Kristiyanong nasa kasalanan. Kasi siya alam niya, habag-habag yung kanyang kalagayan. Yung hirap na dinadaanan ng kanyang puso. Kaya nga sabi ni David sa Psalm 51, di ba? Restore to me, Lord, the joy of my salvation. Alam ng mga mananampalataya yon. Tunay na nagtiwala kay Kristo na ang kasalanan ay malaking kabigatan sa kanyang kalooban. Napasakitan niya ang kanyang Diyos. Kaya nga si Pedro sa kanyang kasalanan, iyak siya sa Panginoon nung dininay niya ang Lord 3 times. No? Dahil sa kanyang ugnayan sa Panginoon, nakita natin yung response niya sa kasalanan. Godly sorrow. At ganun din tayo mga mananampalataya. Ngayong may ugnayan na tayo sa Diyos, na unawaan na natin ang Diyos, importante sa atin yung ating relasyon sa Diyos. Naririnig natin yung kanyang maliit na tinig, the still small voice of God. Hindi tayo sinisigawan. Pero God is convicting us pag tayo ay dumadako sa pagsuway. At ngayon, tinuturing natin na isang pribileyo ang paglilingkod sa Diyos. Pagpapala sa Diyos ang paglilingkod. Ito ang tunay na solusyon sa problema ng tao. Ito yung tunay na babago sa tao. Ito yung himala, milagro, kagandahan ng mabuting balita. Kaya hindi ako nagtataka, sino man manampalataya sa mabuting balitang to, sabing gano'n ng Biblia, bagong nilalang. Ang lumay lumipas na, siya'y bagong nilalang kay Kristo. Kaya ang tao kahit anong lalim niya sa kanyang kasalanan, may pag-asa, dala ang kikipag-ugnayan kay Kristo. May pag-asang dala ang pananampalataya kay Jesus.
Tayo'y muling binuhay, nakasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. At nung tayo ay binigyan ng buhay ng Panginoon, sabing ganun, sinama niya tayong mamuno sa kalangitan. Wala pa tayo sa langit ngayon. Pero, ang ibig sabihin nito, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Ngayon naranasan natin na sa ating buhay, may presensya ng Diyos. Sapagkat dito sa ating mga sarili, natututunan natin ngayong mahalin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, matututo tayong sumunod sa Kanyang kalooban, sumamba sa Kanya, ituon yung ating puso at isipan sa Kanya, paggawa sa Kanyang kalooban, magkaroon tayo ng pagnanasa, bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos na bago ang direksyon ng ating buhay. Ang langit ang tunay na tirahan natin. Diyan nakatira ang Diyos. Tayo ay mamamayan ng langit. Estranghero tayo sa lupa. Yan yung na-realize natin nung tayo ay kumilala kay Kristo. Yan yung dinala ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, may bago tayong master. Dati-dati noon, ang master natin yung sanlibutan. Sistema ng sanlibutan. Na ang namumuno ay si Satanas at ang kanyang mga cohorts, ang kanyang mga evil forces, sistema sa sanlibutan. Pero ngayon, bago yung master natin. Ang master natin ngayon, ang Panginoon natin si Jesus. At nakakatuwa, sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are weary and heavily laden. I will give you rest." Kung nung unang panahon, ang master natin ay napakalupit na amo, si Satanas, walang gustong gawin sa buhay natin kundi patayin, magnakaw, manira. No, ngayon, bago yung may-ari ng buhay natin. God has translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son, Jesus. Nang layon sa atin ngayon ay bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. Nawa ang bawat isa sa atin, hindi ko alam ang takbo ng ating mga isip at puso. Pero laging ang prayer ko sa bawat isa sa atin, ang panalangin ko sa Panginoon, na panampalatayaan natin ang mabuting balita na binigay sa atin ng Diyos. Panampalatayaan natin na si Jesus namatay ayon sa kasulatan. Siya'y nilibing. At pagkatas ng 3 araw, siya'y nabuhay na magmuli. At sino man sa atin na pinagtiwalaan ng ganitong mabuting balita, nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay. Sa sandaling ginawa niya yon, ito yung nangyari sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng bago at buhay na kalagayan. At bawat isa sa atin na gumawa na nga niyang ganyang desisyon, ito yung kalagayan natin ngayon, bago at buhay na kalagayan. We are living the new and living way. Araw-araw. Pagising pa lang sa umaga, biyaya na ng Diyos ang sasalubong sa atin. Habag ng Diyos ang sasalubong sa atin. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang paglalarawan ni Pablo doon sa pag-ibig ng Diyos, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo kayang tapakan ng anumang magagandang salita para maipaliwanag kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. God loves us so much na pwede tayong parang sa dagat ng kanyang pag-ibig ay tumalon at alam natin, hindi tayong papahamak. Bigyan tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Ito yung milagro ng mabuting balita. Tayo ay patungo sana sa kapahamakan. Sabi dun sa description ng old life natin, tayo ay kinapupuutan ng Diyos, pero ngayon, panibagong nangyari. Binigyan tayo ng buhay at niluklok tayo kasama ng ating Panginoong Jesus doon sa kalangitan. Ang isip natin, sabi nga sa Colosas, ay nakatuon sa bagay sa langit. Hindi lang panlupa lagi tayo. Diba? Dati noon ang concerns natin, yung kakainin, dadamitin, titirhan, parang mga bagay dito sa mundo.
But ngayon, ang concerns natin, nadagdagan tayo at naging pangunahin sa ating puso, sa ating isip, yung ating ugnayan sa Diyos. At nangyari ito, sabi dun sa verse 8 at 9, sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung natamo natin itong ganitong buhay. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dito sa tinamo nating buhay, walang lugar. Walang lugar ang pagmamalaki. Walang lugar ang pagmamataas ng sarili. Walang lugar yung sarili nating kaparaanan. Ito'y biyaya, kagandahang loob ng Diyos. Binigay sa atin nung nanampalataya tayo kay Jesus. At maging yung pananampalatayang yan, dahil tayo ay pinili ng Diyos mula pa man bago likhain ang sanlibutan, maging yung pananampalatayang hindi mo pwedeng ipagmalaki. Sapagkat ang pinangunahan o pinanggalingan ng pananampalatayang yan, si Jesus mismo. He is the author and the finisher of our faith. Kaya nga, dapat dito, sa ganitong katotohanan, ay lalo talaga nating mahalin ang Diyos. And nga yung hamon ni Pablo, dun sa mga taga-Epeso, na naninirahan sila sa kanilang lugar na punong-puno ng yaman ng sanlibutan. Sinasabi ni Pablo sa kanila, may yaman kayong taglay na hindi pwedeng ipares sa yaman ng anumang dito sa sanlibutan. Bangkarote nga ang sanlibutan sabi ni Pablo. Bankrupt nga yan Pero binigyan tayo ng Diyos ng buhay, biyaya, habag, pag-ibig, dahil yan sa pagtitiwala, pananampalataya kay Kristo. Pamamagitan ni Kristo. Dawa, i-share natin ito sa ibang mga mahal natin sa buhay. Panalangin natin sila. Ang laki ng kakaibahan. Si Brother Ricky, yung mga umattendant church noon, ng buhay na kasama ang Panginoon. Isa sa buhay na wala ang Panginoon. Ang laki ng kakaibahan. Masasabi natin kagaya ni Pablo, ayun nung una, yun yung luma at patay na kalagayan ko. Pero ngayong na kay Kristo may bago at buhay akong kalagayan. At alam niyo po, ang pinaka-cream ng lahat ng ginawa ng Lord, isa pang biyaya ng Panginoon sa atin. Noong tayo wala pa kay Kristo, tayo yung kinapupuutan ng Diyos. Pero sa verse 10, ngayong na kay Kristo na tayo, sabi nga, sapagat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos sa atin nung una pa man. Habang nandito tayo, alam nyo, ang good news, under tayo ng Diyos, pamamatnubay ng Diyos. At ang Diyos naghanda sa bawat isa sa atin ng gawain, magandang gawain. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos, yung mga elected ng Diyos, makikita mo sa kanilang buhay yung good works. Yung good works, hindi magliligtas yan sa tao. Pero ang tunay na nampalataya kay Kristo, makita mo yung good works sa kanyang buhay. Sumunod sa pananampalataya niya, yung mabubuti niyang gawa. Hindi na una yung mabuting gawa, pero dahil sa pananampalataya niya, dumako yung mabuting gawa. Kasi nung nanampalataya tayo, sabing ganun, binigyan tayo ng Lord. No? Ng plano, ng purpose, paggawa ng mabuti, good work. Mga kapatid, ngayong umaga, habang pinag-aaralan natin, sinasariwa natin, gaya ng pagsariwa ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso, ang nangyari sa kanilang kalagayan, ang pagbabago sa kanilang kalagayan nung sila'y nanampalataya kay Kristo. Mula sa luma at patay na kalagayan, patungo sa buhay at bagong kalagayan. Nawa ang hamon sa bawat isa sa atin ay patuloy nating pagyamanin itong pananampalatayang meron tayo.
tulungan tayo ng Diyos. Ang maturity po natin, ang paglago po natin, makikita po natin yan sa pang-araw-araw, lalo na masuri natin kung paano tayo nagre-responde sa sitwasyon ng buhay natin. Kapag may mga problema, tignan natin yung paano tayo mag-respond. Ayon pa rin ba dun sa luma at patay na kalagayan? Pag may problema tayo, takbuhan pa rin ba natin yung mundo? O pag may problema tayo, alam natin yung resources o yung biyaya binigay ng Lord sa atin. Pwede tayong manalangin. Ang Diyos natin ay bukas sa atin. Kaya nga sa Hebrew, sabing ganon, tayo ay maging malakas ang loob, buong loob, lumapit sa Kanya sa oras ng ating pangangailangan at makasumpong ng biyaya sa lahat ng ating pangangailangan. Pag may problema ba tayo, ang counsel natin, ang sinusunod natin, ang pamantayan na tutunan natin sa sanlibutan o yung sa Panginoon ngayon. Pinagkakatiwala ba natin ito? Gaya ng sabi ni Peter, cast your cares upon me because I care for you. 1 Peter 5:7. Diba? O, tinatalo pa rin tayo ng mga kalungkutan dahil sa nakatingin tayo sa problema, hindi dun sa Diyos na nagmamahal sa atin. Mga kapatid, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Siya yung kasama natin. Nawa, naging malinaw sa atin na mula ngayon, kung ano man pamantayan meron tayo sa ating buhay, nawa, naging pirmi tayo na ito'y pamantayan ayon sa Kanyang salita, ayon sa Kanyang kalooban. Ang pamantayan ng sanlibutan, ang mga gawi ng tao, mga pangmundong, mga kaisipan, sa panahon natin parang mabuti naman. It sounds good sometimes, pero paalala sa bawat isa. Ang sabi ni Jesus, ang mundong ito ay nahukuman na. Heaven and earth shall pass away. Isang araw, miski ang mundong to ay mawawala. Naalala ko yung pelikula noon na naging number 1 hit, yung pelikulang Titanic. Nakapanood ba kayo nun? Ito yung tungkol sa isang barkong sabi ng mundo, unsinkable. Hindi lulubog kailanman. At yun yung pinangalandakan ng tao, nung gumawa ng barko, ng mga engineers, at nung may-ari ng barko, at ang pinagmamalaki nila, ito yung Titanic, the unsinkable one. Hindi lulubog kahit kailanman. At nung kanyang unang biyahe, in its first voyage, lumubog yung barko. Ang mundo, parang pagtitignan mo, ang ganda ng advertisement, parang gaganda, na pwede nating sundan o pamantayan ng buhay natin. Kuidaw tayo. Ang sistema ng sanlibutan ay patay, at siya ay luma. Tanging ang sistema ng Panginoon ang siyang maging matatag sa buhay natin. Kakalungkot nga dun sa pelikulang Titanic, na panood ko yun kasama ko pa nga si Sen. By the way, si Sen wala ngayon dahil nagbiyahe siya papunta ng Region 6. Nung lulubog na yung Titanic, hanggang lulubog na yung Titanic, may mga iba pang naniniwala, hindi lulubog tong barko. Hindi lulubog yung barko. Ito na yun sa pelikula, tumutugtog pa yung mga yung mga musicians, nagkakatumbahan na lahat, tumutugtog pa sila Hindi lulubog yung barko. Ganun sa mundo, minsan, baka maaliw ka sa mundo, kala mo hindi masisira ang mundo, yung pamantayan ng mundo hindi magwawakas lahat yan. Ang mananatili lang sa Panginoon. Nawa sa pagpaalala natin sa atin ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos. Sa mga bagay na pinanggalingan natin kung saan tayo pinulot nung bago natin makilala ang Panginoon, na maging hamon sa atin to. Na ipamuhay natin the new and the living way. Nandiyan na tayo ngayon.
Let us all stand. Let's pray, church. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat sa iyong mayamang habag sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Hindi kami karapat-dapat pero ibinigay mo sa amin. Yan ay dahilang mahal mo kami. At ang iyong kagandahang loob ay nagpatuloy, binigyan mo kami ng buhay. Niluklok mo kami diyan sa piling mo sa kalangitan, kaya binigyan mo kami ng panibagong puso. Na dati-dati, malayo kami sa iyo, ngayon malapit na po, Panginoon. Narinig namin ang pagsuway mo sa amin kapag kami ay matatagilid sa aming paglakad, kung kami ay may patibong ng kasalanan. At maging sa mga pagkakataon na kami po ay nagkamalit bumaksak sa kasalanan. Salamat sapagkat ang iyong pag-ibig ang siyang nagbigay ng kapatawaran sa bawat isa sa amin. Ang dugo na binuhos ni Jesus na aming Panginoon ay sufisyenteng linisin kami at patawarin kami sa lahat ng aming mga pagsalangsang. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ngayon ay pinapatnubayan mo upang lakaran namin yung layon sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Diyos, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Mangusap ka sa amin personal, ay ipakita mo yung layon mo sa bawat isa. At tulungan mo kami sa biyaya at lakas na tanging ikaw ang nakapagbibigay, Diyos. Tulungan mo po kami. Mapamuhay namin ang layon mo sa bawat isa sa amin, at kung magkagayon, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Salamat, Lord, sa bago at buhay na kalagayang meron kami. Bawat isa sa amin na nananampalataya sa iyo. Dalangin po namin ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Lord, kung meron man po sa amin na hindi pa nagawi sa pagdidesisyon ng buhay niya, na ipasakop niya ang kanyang buhay sa iyo. Ngayong umaga, dakilang Diyos, malapit po kami sa iyo. Tulungan mo siya. Bigay mo ang pananampalataya sa kanya. At manampalataya sa iyo, Jesus, bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sa kanyang panalangin, sa kanyang puso, abutin mo siya ngayon, Diyos, at iparanas mo ang milagro ng mabuting balita, ang pagiging bagong nilalang kay Kristo, ang pagpapalit ng luma at patay na kalagayan sa isang bago at buhay na kalagayan. Jesus, salamat po, Panginoon. You deserve all the glory. You deserve all the honor and the praise. We love you, Jesus. In your name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.